Good morning po sa ating lahat. Maray na aga. Ayan po. God bless po sa ating lahat. Dito naman po tayo sa ating rooftop garden para sa ating pagre-reconstruct ng ating mga bonsai. Papakita ko sa inyo kung paano mag wire or mag-repot. Meron tayo dito mga maliliit na bonsai. Pakita ko sa inyo. Meron po tayong tatlo tugas bato po ang tawag dito sa amin. Ayan po, meron po ako ditong tatlong tugas bato. Ito po ay cuttings lang. Alam nyo po ba nung nagkaroon ako nito, ay humingi lang po ko ng mga sanga doon sa isang merong bumili ng tugas bato galing pang Davao na bonsai. Tapos yung caretaker nila ay kaibigan ko saka yung may-ari. Sabi ko, hingi ako sa iyo ng cuttings. Binigyan po ko niya ng 5 ganito. Mas maliliit pa nga po dito kasi bago lang nilang bili doon. Tapos ngayon siguro mga 2 taon na, mabilis pala ito lumaki, pero napakaganda ng puno niya. Ito na, napakarami na po akong cuttings. Kung sa cuttings lang naman po ay sobrang dami. Mabilis po siyang patubuin. Itusok mo lang po siya sa isang training pot, buhay na po siya. Ito po ay cuttings lang at mga itinusok ko lang po ito. Hindi po ako nito nagmamarkot. Ayan po. Meron na po silang magandang panimula ng puno. Ganito po. Ganda na po ay yung ano niya. Kasi na-vlog ko na rin po yung isang ano nito. Yung pag-ayos ko nito. Pinutol ko na lang po para mas malaki yung kanyang pinaka puno niya. Ganyan po lang ginagawa. Ito po ititira lang tayo ng tigkukunti. Kagaya po nito. Ito po ay lumaki na. Tapos pinutol ko po dito. Ang kukunin lang po natin ito lang at saka ito. Pwedeng putulin po natin yan dito. Ganyan. Putulin natin po dito. Kukulin lang po natin ito. Dito naman, pwedeng kunin natin yung isang maliit lang. Okay, itong malaki. Ganyan. Puputulin natin ng maiksi. Ganyan po ang pag-gaano ng isang bonsai. Kung gusto nyo pong gumanda yung pinakampuno niya. At saka yung mga ugat niya ay ipapawide natin. Ito naman po yung isa. Maliit pa po siya. Pero galing po siya sa cuttings. Ayan. Nandito po siya sa mga training pot ko. Yung taniman ko ng mga dahon sibuyas, pichay, ganyan po. Dito po muna siya pinatubo. Okay. Gawin po muna natin ang dapat natin gawin. Let's go! Yan po, gamit po tayo ng 3 klase ng gunting. Depende po kung anong paggagamitan natin. Yan. Pag maliliit po, ito lang. Kaya po natin ginamitan ng malaki kasi malaki na rin po itong trunks.
Kaya nga pala ang pag-wire po, dapat po hindi natatakpan yung kanyang nodes. Kasi po dyan magsisibol yung kanyang mga panibagong sanga. Ganito lang po muna ang ano niyan, mga basic na dapat gawin. Ito po ay natutunan ko lang naman sa mga kapwa ko nagbubonsai. Huwag po kayong mag-atubiling huwag manood. Dapat po manood po kayo sa mga nag-YouTube nito. Kasi wala pong masama na manood tayo ng kanilang mga vlog. Kasi dito po tayo matututo kung paano mag-wire ng isang bonsai. Kahit po ipinapakita namin, kailangan pa rin po nating pag-aralan. Simple lang naman yan, madali lang po pag-aralan. Ganyan talaga. Pero ang mahirap po yung magpalaki ng bonsai. Ayan po, na-wire na natin lahat. Ayan po, halos meron lang po silang ito lang po yung ano niya, pinakang magiging main niya yata kung sakali. Kaya ito, depende po kung alin ang kukunin natin. Kasi pagtanda nito, pwedeng ito ang kunin natin o kaya ito. Puputol na naman tayo niyan ulit o kaya dito. Titingnan po natin yan lahat. Hindi po natin, huwag po tayo magsasayang ng ano, ay maghihinayang nung pagputol ng kanyang sanga. Kung makikita nyo, yun ang ikagaganda ng yung bonsai. Ngayon, preparation lang po ito. Ganyan po ang paggagawa niyan. Okay, i-bend na po natin yung kanyang mga sanga. Po mahirap kapag nagbe-bend ka ng malalaki na. Mahirap na po siya. Ayan po, ganyan na muna ang ating forma. Ayan po, nakita nyo na po. Pagdating po dito, putulan po natin siya kasi sobrang haba. Para ang purpose natin, magkaroon siya ng sanga. Ito po yung nodes, dito po kayo puputol. Ayan po, may nodes po siya. Ito na yung pinaka ano niya. Dito muna natin putulin siya. Okay. Ayan po, nakita nyo na yung ating nagawa. Okay. Ayan, ang gagawin natin ay maglalagay po tayo ng bato. Ayan po ang ginawa ko, may bato po sa loob. Ang purpose niya para yung ugat nito ay hindi na po pailalim kundi pa wide po siya. Ganyan po. Para yung bonsai niya, yung ugat niya ay lumaki sa gilid, hindi po sa ilalim. Ito'y pangsamantala lang naman tong bato.
kasi hindi naman po ito rock style or nakapatong sa bato. Tatanggalin po natin ito kapag buhay na naman siya after mga 6 months or 1 year, ganyan. Depende po sa ko, kasi ito madali lang itong umugat ayan po, nakapatong lang po siya dyan. Kasi may ginawa na pong akong isa nito, pero nabubuhay pa lang po siya, hindi pa po siya maganda yung ugat niya, kasi may posibilidad po na ito ay gumanda yung ugat niya sa ibabaw. Okay po. Purpose po nitong bato para pagdilig nyo hindi po umibabaw yung kanyang ugat. Yan, linalagyan ko po yung ganyan sa mga gilid. Diligin nyo man yung ugat niya pailim talaga. Okay, yan na po ang isang sample ko sa paggawa ng bonsai na materials, yung bago lang po. Ganyan lang po ha, sana matuto kayo. Ito ay akin lang naman at napanood ko sa ibang nagbubonsai. Ito pong pag-wire natin ay depende po sa inyo kung ano ang posisyon na gusto nyo. Kasi minsan pag may mga dahon na naiiba po yung forma niya, kaya ang iba nito nawawala pa. Okay, ito ang binubuhay nila. Ayan. Habang tumatagal, bend ka lang ng bend, kasi hindi mo ito madadala sa isahan, napuputol po yung sanga niya. Hindi po masyadong magandang ibigay agad yung kanyang ganda, baka po maputol, sayang. Uulit po tayo niyan. Okay, sige po, tapusin na natin yung tatlo. Wow, ito pa maganda, nakaporma po yung kanyang ugat, halos wala pong laman. Ipapatong na lang natin sa bato. Ganyan po ang maganda, halos nakaupo lang siya sa bato. Yan na po ang front niya para nakikita yung kanyang malaking ugat. Okay, lagyan lang po natin ng lupa. Okay, yan na po, bato lang po ang pinatang ko, hindi ko po ginamitan ng wire, kasi mga ilang buwan lang po yan or isang taon, uulitin na naman po natin. Bumabalik siya. Ayan. Kayo na po ang gagawa ng kanyang forma. Sariling atin na lang po yan pag gagawa ka ng kanyang branch. Pag malalaki na po yan, puputol na naman po kayo kung saan nyo gusto. At least po naka-prepare na yung kanyang mga first at second branch. Okay, ito po yung aking pangatlo. Hindi ko na po tinanggalan ng ugat kasi mga eksperimento tayo na punong-puno po ng ugat yung pinakang niya. Kaya hindi ko na po tinanggalan. Pero napakaliit pa po nung kanyang puno. Kaya ganito lang pagkakaputol ko, maiksi lang. Walang wire. Kasi ang purpose nito, para lumaki po itong pinakang niya. Tapos gumanda yung kanyang ugat. Siguro ito na lang tatanggalin ko isang pinakamalaki. Kasi ito lalaki po iyan. Ganyan na lang. Kasi nagagandahan ako ng kanyang ugat. Wide na wide. Wide na wide pala. Ayun. Ayan, di naka-prepare po siya. Okay, lagyan natin ng lupa.
Ayan na po ang simpleng nagawa natin. Ganito ang paggagawa ng mga bagong materialis ng ating bonsai. Yan lang po. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo kahit kunti dito sa aking paggagawa ng aking bonsai. Ganito lang po ang mga basic kong ginagawa. Sabi nga niyan, sundin nyo pa rin yung puso sa paggawa ng iyong sariling bonsai. Ikaw na lang po ang magagawa ng sarili mong posisyon ng kanyang bonsai. Kaya importante po, manood lang po kayo ng ibang nagbobonsai na magagaling na. Dun po kayo matututo. Kasi nung una talagang araw-araw nanonood po ko ng bonsai sa YouTube. Yan po ganyan. Sample po sa ipapakita ko sa inyo. O yan po. Isa po yan sa sample na ipapakita ko sa inyo. Ito po yung sariling gawa ko lang. Halos may may forma na po siya. Ayan po. Kunting trim na naman lang po niyan. Gaganda na po yan. Nasa pag-aalaga po talaga. Okay, maraming salamat po. Please subscribe my YouTube channel, Kapi Bonsai. At sana po may natutunan kayo kahit konti. Kasi hindi naman po tayo bihasa sa paggawa ng bonsai. Ito is pang sariling stress reliever lamang. Ayan po. At least nakikita nyo po yung sarili nyong gawa. Thank you.